kape tayo. Anong oras na? It's 1 p.m. Nagising ako ng 12. Natulog ako ng 3 a.m. Maaga na yung 3 a.m. sa akin. And yes, kailangan hindi ako magpuyat. Pero jet lag pa nga ako, loves. Hindi pa nag-adjust yung time ko dito sa Pinas. Ayan, magkape muna tayo, mag-black coffee kasi babalik ako dun sa hospital. At babalik sa OB para magpa-check up kasi di ba nung 31 nung last vlog na pumunta ako, sarado kasi nga holiday pala. Akala ko 1 and 2 yung holiday. So ngayon yung resume. It's November 2 today and magkape tayo. Actually, hindi ko gusto yung black coffee. Gusto ko yung may milk or creamer. Kaso walang. Yan yung view natin for today. Ang ganda ng weather ngayon. Tingnan nyo. Oh, diba? Super ganda ng weather. Kita nyo yung baba doon. So, yan yung view ng bintana. Yan. So, naglinis si Mazam. Yan lang yung outfit natin. Yan yung outfit natin, love. Nakasando tayo. Sando na may aircon dito. Oh. Actually, kagabi, nag-massage kami. Dun sa may Bonnie. Nag-massage kami dun sa may Bonnie. Around 12 midnight. So, nagpa-massage kami ng 1.5 hour. Hindi ako masyadong na-satisfied dun sa therapist ko kasi medyo, alam mo yun, gusto ko kasi yung mga balikat, mga kasakit-sakitan ko dito sa likod. Alam niyo yun, mga tumatanda na talaga tayo. Masakit yung mga likuran ko, tapos sa UK kasi super mahal ng massage. Kaya sabi ko kay Liam, magpamassage tayo. So, nagpamassage kami siya, super satisfied dun sa therapist niya. Ako hindi masyado. But okay lang, magpapamassage pa rin ako next time. Itodo ko na yung massage ko dito kasi alam niyo na, mahal sa UK, Zai. Siguro massage dun 5k pesos. Kagabi binayaran ko is 650 pesos for 1.5 hour. O, diba? Sulit na. So, magpapamassage pa tayo ulit before tayo babalik ng UK. Pag andito ako sa Pinas, laging lagkit yung nararamdaman ko sa katawan. Alam mo, mainit na ulit, loves. Thank God, wala ng bagyo. Nag-start siyang uminit. Kahapon medyo hindi pa sunny. Ngayon talaga super init na ulit. Wala na siguro, wala namang bagyo, Day. Ligo ata si Mazam. Wala nang bagyo. Kakain tayo ng iniiwasan ko yung mga white bread, mga white rice kasi diba, bawal ako dyan lang. Pag may PCOS ka, kailangan mo mag-research ng mga healthy diet. Ayaw niya mapakita, loves. Kasi nahihiya daw. Shy type daw si Madam. Oo. Ayun pa. Ang anak ni Chris Aquino. Kain. Ito yung muffin na dala ni Liam kagabi. Sarap siya actually. But lang, huwag pa sobra kasi matamis. So, yung ginagawa ko pag morning is magtuslo-tuslo ng kape. Sarap. Ayan, outfit of the day. Punta na tayo sa Dr. Love. Nag-shoes lang ako. Short and then ganyan. My very own bag. Libre lang to nung bumili ako ng pabango sa Jo Malone. Gusto ko kasi yung mga ganitong bag. Parang streetwear lang ba. Yan. Let's go! Ayan. Wow, fresh! Nagpakita na siya kasi fresh na daw siya. May bit-bit pa siyang laundry na yun. Tara na, oy. At i-drop lang ko ni Liam dun sa hospital. And then siya pupunta somewhere. Ayan, loves. Punta na tayo sa ating walk-in appointment. Elevator. Guys! Hindi mo napapakita. May nag-comment ba na nung nagtagaytay daw tayo, sabi nila, may nag-comment dito, ang gwapo pala ni Liam tsaka macho. Hindi kasi siya nagpapakita nung nagtagaytay kayo. Yung tayo ni Frank. Shy type. Shy type yan. Going down. Ready na. 4,
Wow. Kaya may So alam. guys, papunta ako sa laundry shop para Yung laundry niya kaya parang Christmas tree na. Tayo sa kotse. Ay, naku. Ngayon hindi tayo mag-aangkas today, loves, kasi timing may lakad din si bestie ko. Kaya may libreng sakay tayo for today's video. I give my hands to you. Grabe naman sila. Eh. Bakit? Ayan na, loves. Andito na ako sa medical. So, meron akong doktor na naubigay ni si Doc Edeta. Ayan. So, nakaabot ako sa cut-off. Akit na ako agad. Kasi, pa-cut off na daw at last patient daw ako. Kaya, let's go! Yun yung ambience natin. Hospital. Paano po ako dito sa sir? Okay. Kayo patient. Sige. Lagay ko na lang din para may ano pa ha. Local namin is 51, 57. Sige po. Schedule namin is Monday, Wednesday. Buti nakaabot ako sa cut-off. Oo. And kasi before na daw for Kaya nga po. Friday. So 1 p.m. to 3:30 p.m. Sige po. Ayan. So name ko is Rhea, yung secretary. So po yung ano niyo dito, ate? CR? Papa-transfer kasi ako sa naiiyak. Okay, sige. Diretso mo yan. Mm-mm. Pagka diretso mo dyan, kaliwa ka, dulong-dulo. Sige. Fill out ko muna to. na to. Thank you po. Siguro CR ka na muna para dire-diretso na tayo. Sige. CR ka na muna. Thank you po. Thank you. Na lang. Nag-aantay na lang ako ng turn ko. So, basically, parang mag-uusap lang kami ni Doc. Tapos sa kabilang building gagawin yung transfer ko. So, baka hindi ko na ma-vlog mamaya kung ano yung mapag-uusapan namin ni Doc kasi baka bawal. So, yan. Buti na lang kumain ako kayo na while nag-drive kami ni Liam. Nag-drive-thru kami. Uy, hindi ako makahinga dito sa face mask ko. Grabe. May parang inaano yung ilong ko. Hindi yan talaga pag may asthma. Minsan hinihingal ako ba? Ganun. So, buti na lang nakaabot ako ng cut-off nila. Actually, nung pumunta ako sa front desk kanina, sabi nung front desk kung okay lang ba sa akin na male doctor. Kasubihin naman daw siya. Ako naman, okay lang naman sa akin. Pero parang uncomfortable ako ba? Ganon. If ever, ano mo yun? Uncomfortable ako gagawin yun. So, sabi ko baka pwedeng female na lang para mas comfortable. Buti na lang may last dito. Eh, nakahabol tayo sa cut-off. Okay na po ito. Thank you po. So, ayun, loves. Kailangan ko mag-remove ng short. Ay, naku. So, yung nabayaran ko for transfer is 3,300. Ayan. Tapos sa doctor kanina is 700. So, medyo mahal. Medyo mahal mag-walk-in, di ba? Ano ba ito? Tatanga naman ako eh. Ayan yung oxygen natin dito, loves. Magkumpara lang tayo ng short. Pati ba yung panty ko pa rin ko?
Short lang naman yung sinabi ni ate. So, short lang yun. Ang alam pag walang asawa dahil hindi sana kasama ko yung mister ko dito nagpa-check up. Ayan, loves, andito na ako. Actually, ang dami-dami namin ginawa. After ko doon sa Medical City, pumunta ako ng Green Hills. And bumili ako ng watch. 500 pesos lang yan. Gusto kasi yung mga watch na mga boyish na watch. Yan. So, ayan, 500 pesos na. Actually, this is 650. Tinawaran ko ng 500. Diba? Ayoko kasi ng mga watch na mga shala-shala. Gusto ko yung mga astig na watch. Kaya bumili na ako sa Green Hills. Maganda bumili sa Green Hills ng mga murang mga gamit. Kung gusto mo din ng mga class A na mga brand, andun din. Ako, hindi naman ako nahihiyang gumagamit ng mga class A na brand. Actually, kami ni Frank, mahilig kami mag-shopping doon sa Green Hills. So, ito na nga, i-explain ko na sa inyo. Di ba sabi ko kanina, naabutan ako ng cut-off dun sa doktor. Kasi medyo matagal akong nagising na naman kanina. Ayan, loves, naglagay ako ng ring light kasi medyo, madilim. Oily na yung pes ko, dry. Eh, nag-grocery din kami kanina. Kasi, ayoko nang mag-grab ba. Medyo mahal kasi pag nag-grab ka lang, isang pagkain mo aabot ng 500 pesos. So, nag-grocery na lang kami ng around 2,000 pesos kanina. Pang ilang araw pa yun, di ba? So, mas nakakatipid ako pag nag-grocery. So, ayun nga, love, explain ko lang kasi kanina na-cut off ako sa doktor kasi late na ako pumunta. I think, dumating ako doon ng 3:30. Tapos pumunta ako ng reception or concierge. Nagtanong lang ako kasi walk-in lang ako, di ba wala akong doktor doon. Sabi ko kung may available na Obigaini. So, ito yung resulta ko, loves. Ano ba ito? Ba't dalawa tong copy? So, yan. Yung nagastos ko today is around 5,000 pesos. Medyo mahal din talaga mag-check up na, no? Lalo na dito sa Pilipinas, pag ganyang halaga, medyo mahal talaga siya. So, sa doctor's fee is nagbayad ako ng 700. Ayan. So, iba yung bayad ko sa doktor, iba din yung bayad ko sa Transb na na ginawa natin for today. So, ayan. Ayan yung natin. Ito yung naging resulta sa Transb na yan. Ganyan. So, as nakikita nyo, di ba, may mga ganyan-ganyan siya lang. Parang ganyan. Hindi ko alam kung ano yan eh. Kaya nga yung sabi ko, hindi ko na naabutan si Doc kanina kasi 4 siya magsasarado. Eh, nakisingit lang ako kanina na kung pwede mag-Transb na ako ngayon. Actually, hindi nga dapat nila ako ina-accommodate kasi late na. Sabi ko, please naman po kasi kailangan ko lang po talaga ngayon para makabalik ako sa Friday kay Doc. Para ito, maipakita ko sa kanya at mabasa na ni Doc. So, hindi ko pa alam, loves, ang resulta. Pero so far naman, positive naman yung pagsabi kanina ni Doc, yung nag-Transb sa akin. But kailangan pa din daw to basahin ni Doc for second opinion. As nakikita nyo dito, ayan, transvaginal, ganyan. Tapos, yung position pala ng uterus ko is anteverted. Ayan. Ay, lalagay ko sa screen yung para mas makikita nyo. Ayan, so ito yung mga sizes ata na sinasabi niya kanina. And in-specific ko kay Doc kanina na i-check din yung myoma. Kasi nga, yung mama ko at saka yung kapatid ng mama ko, meron silang myoma. Which is, yun yung cause of death ni mama, yung myoma. Tapos yung sister niya din, yung na-found out niya na may myoma siya, pinatanggal niya talaga yung mattress niya. Kaya, so far sa awa ng Diyos, wala naman akong myoma. Simbak ko. Wala. Myoma is none. And adenomyosis none. Hindi po ako doktor or nurse para alam to. Kasi nga, hindi pa ito nabasa ni Doc. So, probably, update ko kayo sa Friday kung ano yung basa ni Doc dito sa result ko. Meron akong Team Lavis na nurse dyan or doktor. Ito po, papakita ko sa inyo yung result. As you can see dito, it says cervix. Ito parang nagiging generalized na lang ako sa pagkaintindi ko. Pero hindi ko pa talaga naiintindihan yung mga words or mga codes ng mga medical, no? So, endometrium, thin daw po. Chinek yung thin dito.
isoechoic. Hindi ko alam paano to i-pronounce lang. Chinek din siya. And right ovary ko, located lateral. And yung mga sizes, yung ganyan, 4.01, 1.48. Follicles is, sabi dito, several. Yung follicles. Left ovary naman, lateral din, chinek siya. Follicles is several. No free fluid. So, I think, okay naman tong loves. Okay naman to so far. Sa pagkaintindi ko lang, tsaka tinanong ko din si Doc yung nag-ano sa akin. Okay naman, wala namang something unusual dito. So, sabi ko nga, Doc, may PCOS pa po ba ako? Pina-check niya. So, nung nag-transby kami sa room, tumawag pa siya ng isang doktor para maipa-check talaga, mapa-double check talaga kung may PCOS pa ba ako or wala. So, sabi ng dalawang doktor na nagtulungan about sa case ko, normal na daw yung ovary ko, means PCOS free na daw ako. But, yun sa finding ng sonologic findings. So, nakikita ko kasi dalawang doktor na yung sa akin, parang nag-double check ba if meron pa ba akong PCOS. At saka sinabi ko din sa kanila na ilang years po akong nag-pills, contraceptive pills, due to nung na-found out ko nung 2019 na may PCOS ako, pinag-pills po ako agad ng doktor. And then, nung dumating ako sa UK, in-stop ko siya ng 2 months and parang nagkaka-breakouts ako, nagkaka-spotting ako ulit. So, pumunta ako dun sa doktor ng UK. Tapos, pinapills ako ni Doc ulit. Doon yung doktor ko sa UK. Which is, binigyan nila ako ng pills na Yasmin nga. So, yun na yung nagiging pills ko until such. Sabi ko kasi ni Doc, kasi conceiving po, ganyan. Sabi niya, it takes time, ganito, ganyan, pag gusto mag-conceive. Pero so far, okay naman daw. Okay, sa kanila lang yun yung nag-transfer sa akin. But babalik pa ako sa Friday dun sa mismong OB-GYN ko talaga para ipakita sa kanila yung result ko. Due to nga, na-cut out yung time kanina, hindi ko na naabutan. So, kailangan ko bumalik ng Friday. Bukas walang doktor, wala si Doc tomorrow. So, Friday pa ako makakabalik. And, other impression, as you can see here, yung other impression niya, normal size anteverted uterus. So, yung anteverted daw yung pagka-place ng uterus ko. So, ginugol ko kung paano yung itsura na anteverted uterus. Na nagiging Google doctor ko kanina. Kasi, yun talaga yung kinakabahan ko. Thin, intact endometrium, normal ovaries, sonologic findings compatible with oral contraceptive intake. So, dito nga, matagal din akong nag-oral contraceptive. So, kailangan ko din sabihin yun sa kanila just in case, di ba? And, ayun love. So far naman siguro, okay naman siguro yung result ko, no? But hindi pa ako makaka-make sure kasi hindi ko naman alam paano basahin to. At tinanong ko lang si Doc kanina parang basic kung ano yung masasabi niya dito sa result ko. Sabi niya naman, normal naman ma'am, pero double check mo din yan kay Doc kung ano yung mga gagawin mo, ganyan, kasi conceiving. And pinakita ko na din to kay Franco agad. Positive yung pag-review ni Doc kaya na. Sabi kasi ni Doc, alam mo ma'am, kasi yung PCOS kasi minsan nawawala, minsan bumabalik. So, expect ko na yun kasi nung na-diagnose ako, yun din yung sabi ng doktor ko sa akin. Nung na-diagnose ako, sa butuan ako nagpa-transv noon, dun ko nalaman yun. Year 2019. So, maging parang maintain lang siguro yung healthy lifestyle ko, no? Kasi, since na-met ko si Franco, super healthy talaga yung mga lifestyle ko. Like, nag-gym na ako, tapos yung mga pagkain ko. Kasi si Franco, medyo maselan siya sa pagkain. Gusto niya yung as much as possible na walang masyadong preservative, like walang masyadong salt, walang masyadong pepper. Ayaw pa niya ng magic sarap. So, parang naging healthy yung lifestyle ko talaga nung kami ni Franco. Which is siguro it helps na din dun sa PCOS ko, di ba? So, ayun lang yung masashare ko sa inyo, loves. We'll update you on Friday pag nakabalik ako kay doktor kung ano yung magiging advice niya. At
nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-comment, nag-positive comment, tsaka nag-advise sa akin yung mga Picos din na mga fighter, tapos nagka-baby na sila. Super sarap basahin kasi hindi din ako nawawalan ng pag-asa. Although, too early pa naman para mag-worried ako kasi maaga pa naman kami ni Franco, diba? So, hindi naman ako masyado nag-worry. Gusto ko lang talaga na mag-ready. Ayoko yung pagsisihan na ang tagal-tagal. Kasi hindi pa, dapat yung plan namin, magle-later pa kami eh. Due to nga, ito yung case ko ngayon. Ayoko nang patagalin pa. So, nakapag-decide na kami ni Franco na magpa-check up na, ganito, ganyan. Itatry na. So, yan loves. Yan lang yung update ko for today. Hindi ako masyado nakapag-vlog dun sa hospital kasi baka bawal. And nahihiya din ako magpakita ng camera kasi ako nga lang mag-isa. Siguro kung kasama ko si Franco pwede pa, pero hindi na ako nakapag-vlog. So, ayun loves, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito. And please do comment down below if naiintindihan nyo itong anong ibig sabihin ng test na to. But, sa Friday, official na malalaman natin kung ano yung masasabi ni Doc dito sa result na to. So, ayun loves, everything's positive naman. Ako medyo masaya yung pakiramdam ko today. Hindi na ako medyo nag-aalala. Ayun, thank you so much for watching this vlog. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I'll see you lots on our next one. Bye! Be kind.